Alam nyo, sa panahon natin ngayon, ang daming nangyayari, kalamidad, mga naririnig natin na balita patungkol sa pamamahala. At minsan parang ang nagiging, parang kung natin ngayon, concern natin, ano nga ba nangyayari na sa paligid natin? Well, mga kapatid, malapit nang dumating ang Panginoon. Yun ang magandang balita sa masamang nangyayari sa paligid po natin. Mula sa banal na kasulatan, ang sabi nga, habang dumidilim at lalong nagiging masama ang sanglibutan, ay lalong palapit naman yung pangako ng Panginoon na siya ay magbabalik. Kaya imbis na tayo ay magkaroon ng worry, at alam nyo, isa po yan sa nagiging cause, no? Pag tayo ay laging nakikinig ng balita, hindi po ba? Tapos, lalo na ngayon, napakadaling kumuha ng balita. Titignan mo lang yung cellphone mo, nandun na lahat, nagkalat ng kung ano-anong balita. May fake news, may false news, at may not true news, no? Puro negative lahat yun, no? So parang, minsan yun ang nagiging source ng anxiety natin. Napansin niyo po ba yun? Mas nagiging talamak ngayon ang depression, ang anxiety, kasi nga mas madaling makita mo kung anong nangyayari sa mundo. Maigi nung wala pang smartphone. At least pag walang battery yung radyo mo, wala ka nang maririnig, di ba? Pero ngayon talaga namang napakadali ang impormasyon at kalimitan ng impormasyon o mga balita ay hindi nagiging kaaya-aya. Kaya napaka-importante sa isang mananampalataya ang laging nakatuon at nakafocus sa kaalaman patungkol sa Diyos. Amen. Hindi po dapat mas authoritative ang information ng mundo at yun ang pinaniniwalaan natin at yun nagiging source ng ating anxiety. Hindi po dapat yun ang pinagmumulan ng ating information na nagpapalakas sa atin, kundi kung ano ang mga pinangako ng Panginoon sa atin. Now, more than ever, this is the time and these are the moments, these are the dispensation na mas maging maalam po tayo sa mga katotohanan ng salita ng Diyos na panghahawakan mo. At kung noon, pawardi-wardi lang yung ating paniniwala sa salita ng Diyos, kung ano lang yung ating pinapakinggan, ngayon mas lalo't higit. Kailangang seryosohin natin ang paniniwala sa mga salita ng Panginoon. Dahil yung lamang ang matibay, yun lamang ang hindi matitinag, at yun lamang ang magpapalakas sa iyo. Can you say amen? Walang ibang magpapalakas sa atin kundi ang mga pangako ng Panginoon. Walang ibang magbibigay sa atin ng katatagan at kapanatagan. Yung pang importante, ang kapanatagan. Yung panatag ka kahit ano ang nangyayari. Hindi po ba? I mean, kailan lang yung super typhoon na yan, na kung titignan mo sa social media, talaga naman nakakatakot naman ito, mga balitang ito, pero hindi mo naman sila masisisi dahil yun nga ang nakikita nila eh. Yung super typhoon na yun na halos buong Pilipinas na matabunan. Nakikita mo sa satellite buong Pilipinas. Meron nga akong storm chaser na popular na nung makita niya ito, siya rin yung storm chaser na pumunta rito noong panahon ni Yolanda. At sabi niya, ina-anticipate niya na ganun din kalakas. Kaya pumunta rito sa Pilipinas para lamang maranasan yung bagyo na si Owan. So, can you imagine that? People are so into, wow, these things are happening. Pero purihin ng Panginoon, mas totoo ang pag-iingat ng Diyos, mas totoo ang pagkilos ng Panginoon. Can you say amen? Amen. Hindi po natin dapat yun i-minimize. And more than ever, we should be more aware na mas malakas ang pagkilos ng Panginoon. Yan po ang aking pag-aaralan ngayong hapong ito.
Ngayon umaga po, si Pastora Milet ay na-share niya patungkol sa panalangin. At actually, yung message niya kanina, na-share niya na ito sa Tagalog. Kaya bibigyan ko na lamang po ng, anong tawag doon? Pasundot na mensahe, di ba? Or anong tawag dito? Just to add to the message. Pag-usapan po natin ngayon. Kasi kailangan po natin ito. Kailangan nating maranasan, magawa, at mapanindigan, at magawang katungkulan ito. Ano yon? Yung panalangin. Ang pananalangin. At siyempre, sa inyo po, very, kumbaga familiar na sa inyo, manalangin tayo. Oh, praise the Lord. Amen. Manalangin tayo. Manalangin tayo sa pagkain, di ba? Thank you Lord for this food, di ba? So we're very familiar with the word panalangin, pero ang panalangin po ay isa sa sistema ng kaharian ng Diyos. Ito po ay isa sa pamamaraan ng Diyos at ng kanyang kaharian upang makita ang kanyang kalooban, panalangin. Prayer. Prayer is one of those mechanism of the kingdom of God that if you will know the power and you don't minimize, hindi nyo po natin minamaliit yung kapangyarihan ng pananalangin. Kasi ang iba sa atin, medyo minimize natin ang power of prayer. Samantalang sa Bible, ang panalangin ang isa sa pinaka-importante at makapangyarihang pamamaraan upang makita nyo ang pagkilos, paggawa at pagbabago ng Panginoon sa sitwasyon. Tanggalin natin yung kaisipan na hindi tayo kailangan ng Diyos. Kailangan ka ng Diyos dito sa lupa. Alam natin makapangyarihan ng Panginoon. Pero alam naman natin na kapag kumikilos ang Panginoon dito sa lupa, meron siyang kapartner. Pwede siyang gumawa ng kanya. Pwede niyang gawin ang gusto niya. Pero hindi niya kailanman susuwayin ang kanyang, kumbaga, boundary na ginawa. Na nung likhain niya ang tao, si Adan at saka si Eva, ay binigyan niya sila ng karapatan na magkaroon ng otoridad dito sa mundo at meron silang pamamaraan ng pagpili at hindi niya yun susuwayin. God will never, destroy the boundary. He will always work with humanity whenever He works here on earth. Kaya nga nagkatawang tao si Jesus. Kasi kung hindi siya nagkatawang tao, walang maipapako na tao. Nakuha niyo yung point? That means God will always work here on earth in the form of the flesh. And because there's no worthy to be crucified, to be sacrificed in the flesh, that's why Jesus took the role of a human being to be crucified, because unless there is someone here on earth who will agree to the Father, nothing will happen here on earth. Kita nyo yun? That's so important. And in the context of prayer, ganun din po yun. Naghihintay lang ang Diyos ng panalangin. Naghihintay lang ang Diyos ng mananampalataya sa Kanya. Naghihintay lang ang Diyos ng isang deklarasyon na nanggagaling dito sa lupa na magsasabing, Ama naming nasa langit, sambahin ang ngalan mo. Maganap dito sa lupa ang kalooban mo. Yun ang itinuro niya sa mga disciples. That's the way we need to be aware of the power of prayer. So, nais ko pong pag-usapan natin ang panalangin mabisa. Sabi nga po natin, panalangin mabisa. Sino po rito ang gustong gumamit ng cellphone at hindi nagpe-perform yung cellphone na yon?
Hindi siya mabisa. Meron po ba dito? Wala. Kaya po kayo bumibili ng cellphone dahil mabisa siyang gamitin. Hindi po ba? Okay? Kasi may mga cellphone, o wag na lang cellphone, siguro may mga sasakyan na hindi mabisang gamitin. Magandang tignan, pero hindi siya mabisang gamitin. Hindi po ba? Ngayon, ang dami na pong mga brand ng sasakyan. Hindi po ba? Parang, ganda nito ah. Ganda ng forma ng aking sasakyan na ito. Lang, pag pinaandar mo, okay siya ngayon. After 3 months, disposable pala. Wala po akong binabanggit na brand, ha? Wala. So gusto mo ng isang mabisa, hindi po ba? Ganon din po sa realm ng spiritualidad. You want something that is working. You want something that is effective. Can you say amen? So may mga panalangin hindi mabisa, pero may panalangin mabisa. Handa na po ba kayo? Okay. Pakikalabit mo yung katabi mo, baka natutulog na siya. Okay. Amen. Panalangin mabisa. Santiago or James chapter 5, verse 16 to 18. Mabasahin ko po sa Filipino Standard Version, Tagalog. Kaya't ipagtapat ninyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan. At ipanalangin niyo ang isa't isa at magdalanginan kayo o magdalinginan upang kayo ay gumaling. So panalangin ay nagpapagaling. Amen. Ngayon, ito po yung gusto kong puntuhin. Ang panalangin ng taong matuwid. Sabi mo natin, matuwid. Ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. So ano raw ang panalangin mabisa? Ito ay panalangin ng ng taong matuwid. Ngayon, pag-aralan natin yung salitang matuwid sapagkat ito po ay kaya po nami-minimize natin itong verse na ito sapagkat mali ang ating pananaw patungkol sa pagiging matuwid. Pag sinabi mo matuwid, si pastor lang yan, di ba? Pastor Cox, Pastor Gam, yan. Si Fendi, medyo matuwid ng konti yan, di ba? Kaya ang tendency po ninyo, lapitan natin si pastor. Ay, si Pastor Bert talagang alamat sa pagiging matuwid yan, di ba? Pag-pray natin si Pastor Bert, di ba? So kasi ang kaisipan natin ng matuwid ay taong very spiritual, taong hindi nagkakamali, taong banal. Ano mo ba? Yung lagi nasa simbahan. Ayun na. Reverend siya, kaya nga Reverend Cox Lihauco Senior, di ba? Dalawa ho ang Lihauco pala. So dumarating po, kaya nagiging powerless itong verse na ito because of our religious mindset na yung pagiging matuwid ay banal. Malaki pong pagkakaiba ng banal sa matuwid. Ang pagiging matuwid po ay katatayuan. Ito po ay isang position. At sabi sa banal na kasulatan, walang, Romans chapter 3, I think verse 10, walang matuwid, wala, kahit isa, wala. Kung bibasahin niyo po yung translation, ganun yon. Kahit sino, walang matuwid. Pero paano ito? Di wala nang magiging mabisang panalangin dito sa lupa. Ang sabi po sa 2 Corinthians chapter 5, verse 21. Sorry, hindi ko po naibigay yung verse na yan. 2 Corinthians chapter 5, verse 21. Ang sabi niya, hindi nagkasala si Kristo
Ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan. Upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya, ay tayo ay magiging matuwid sa harapan ng Diyos. Ang ating katuwiran ay hindi base sa ating ginagawa. Ang ating katuwiran ay dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Palakpakan nga po natin ang Panginoon dyan. Kasi kung ang ating katuwiran ay nakabase lang sa atin, walang matuwid, wala kahit isa. Pero purihin ang Panginoon. Kayo po ba ay nananampalataya sa Panginoong Jesus? Kayo po ba ay tumanggap na sa Panginoon? Kinikilala niyo ba siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng inyong buhay? Atin bang isinuko ang ating buhay at sinabi natin, Panginoon, ikaw ang aking tagapagligtas at ikaw ang aking Panginoon? Then ikaw ay matuwid. All of us here, you are righteous. Hindi dahil sa ikaw ay perpekto, kundi dahil ikaw ay ginawang matuwid. Ginawang matuwid. Hindi ka ipinanganak na matuwid, ginawang matuwid. Sabi nga po natin, ako ay ginawang matuwid dahil kay Kristo. So ibig sabihin, meron ng mga matuwid dito sa lupa. Balikan po natin yung ating verse. Ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan. Sabi nga po natin, makapangyarihan. Isa pa po. Isa pa po. Isa pa po. Kasi nais ko pong ulit-ulitin ninyo at marinig nyo ang inyong boses na ang inyong panalangin ay makapangyarihan. And sometimes we have this tendency to pray, pero nagda-doubt tayo kung effective yung prayer natin. Hindi po ba? Ito pa nga pag sinagot ang panalangin natin, hindi tayo makapaniwala. Lumalabas lamang talaga na talagang epektibo pala. Di ba? Parang ganun May tendency tayong ganun epektibo pala ito. So, lumalabas, nananalangin ka, pero kapag ka nasagot yung panalangin mo, saka ka lang naniniwala. Ang sinasabi ng makasulatan, bago pa man ikaw makatanggap ng kasagutan, magpasalamat ka na sa Panginoon sapagkat sinagot na. Sabi nga po natin, sinagot na. Sinagot na panalangin mo. So, that's it. Naniniwala po ba tayo doon? Amen. Makapangyarihan. Ngayon, ang sabi niya rito, verse 17, si Elias ay taong tulad natin. So walang pagkakaiba si Elias sa atin. Hindi dahil siya ay propeta, hindi dahil siya ay anointed, kundi siya ay taong katulad natin. So ibig sabihin, ipinapakita lang ng salita ng Diyos, normal, natural, at tao lang si Elias. Huwag natin siyang sambahin as if nakikita natin yung miracle niya, siya ay katulad natin. Siya ay tao rin na katulad natin. In fact, gusto nga niya magpakamatay Alam niyo po ba yon? Siya mag-suicide. Kasi nakaranas siya ng depression. At sabi niya, Panginoon, patayin mo na lang ako. Wala nang naniniwala sa akin. Taong katulad natin. Di ba? Dumating yung point na si Elias talagang discouraged na discouraged. Kahit na punong-puno na ng miracle yung kanyang ministry, nadi-discourage pa rin siya. Sabi, Panginoon, patayin mo na lang ako. Takot na takot. Natakot siya. Alam mo ang sabi ng Panginoon? Sige, magpahinga ka lang, matulog ka lang. Tamo? Taong-tao Ilan po rito ang masyadong, anxious
sa inyong mga pagsubok at sa iyong problema na ang sinasabi ng bibig niyo, Panginoon, ayaw ko na, gusto ko na sumuko. Sabi ng balala spirito, anak, matulog ka muna ha. Tulog ka lang. Kulang ka lang sa tulog, anak. Bawasan mo yung Starbucks, kape, kung ano-anong mga, ganun ba Lord? Oh, matulog ka lang. Yun ang problema mo, yung hindi ka makatulog, kaya kung ano-ano pinag-iisip mo, kung ano-anong ina-imagine mo, mga ganon, di ba? Matulog ka lang. Okay. So natulog nga. Pagbangon niya kinabukasan, totoo nga. Masaya na ako ngayon. Praise the Lord. Thank you, Lord. Di ba? So, si Elias, ganun din. Pero, ano ang ginawa niya? Taimtim siyang nanalangin na huwag umulan at hindi nga umulan sa lupain, sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. At nang siya'y manalangin upang umulan, bumuhos ang ulan mula sa langit at mula sa lupa'y sumibol ang mga halaman. So, yung power, hindi nanggagaling sa Kanya. Ang kailangan lang ng Diyos sa Kanya ay partnership sa Diyos na gumagawa ng milagro. Time team. Naghahanap ang Diyos sa panahon po natin ngayon, mga kapatid. Sabi nga ng Banal na Espiritu, ang may pakinig ay makinig. Sa panahon natin ngayon, naghahanap ang Diyos ng mga taong matuwid. Sino po yon? Kayo po yon. Naghahanap siya ng taong nananampalataya. Naghahanap siya dito sa Pilipinas, dito sa Muntinlupa, Las Piñas at Parañaque, ng mga taong mananalangin at naniniwala sa kanyang panalangin. At naniniwala sa kanyang mga pangako. May mga pagkakataon na minsan hindi natin alam kung anong mangyayari sa buhay natin, sa pamilya natin. Pero naniniwala tayo na pag tayo ay nanalangin ng taimtim at ginamit natin ang ating kapangyarihan. At mga kapatid, ganito lang yan eh. Hindi sa lakas ng iyong tinig o sa lakas ng iyong boses sa pananalangin. Ang puwersa ng iyong pananalangin ay nanggagaling sa iyong katatayuan bilang isang anak ng Diyos. At naway magkaroon kayo ng kapahayagan doon, ang inyong otoridad ay nanggagaling sa katotohanan, ako'y isang anak ng Diyos at ako'y matuwid sa Kanya. Therefore, pag nanalangin ako, may pagbabagong mangyayari. Hindi po sa sigaw, hindi sa intense ng iyong boses, kundi sa pundasyon ng iyong paniniwala na kapag nagsalita ako, nanalangin ako, may pagbabagong mangyayari sa panalangin ko. In fact, I would like to pray for those who are sick. Meron po bang... I'm seeing Kay here. Yeah? No? Can you please stand up? Stand up, yeah. Sino pa po ang may karamdaman? Niniwala po, sige po, tayo po kayo. Amen. Meron, sino pa po? Amen, amen. Can you imagine kaninang umaga, may isang bata, 11 years old, sabi ni JB, rheumatic heart disease. 10 years siyang mag-i-injection. Pinag-pray. Pumunta sa doktor. Walang makitang trace ng heart disease. Itinigil yung injection. Sino po naniniwala dito na makapangyarihan ng panalangin? Amen? Okay. Sa balcony, meron po ba? If you're sick, sige po. High blood pressure, diabetes. Okay. Hallelujah. Amen. Okay. Yung mga malapit dun sa nakatayo, paki-extend your hands to them. Okay, mga kapatid, manalangin tayo mula sa katatayuan ng pagiging isang matuwid kay Kristo. May kapangyarihan at may
mabisang pagkilos. Amen. Sa pangalan ni Jesus, inuutusan ko ang katawang yan na gumaling. Ano man ang karamdaman na nasa iyong katawan, cancer, heart disease, high blood, liver, kidneys, I speak healing over you in the name of Jesus. And I curse the very root of that sickness in your body. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Again, i-check nyo po, na? Because we expect something will happen. Kanina ng umaga, I received from the Holy Spirit that says, more and more, makakarinig kayo ng maraming milagro ng healing sa church na ito. Marami ang magre-report ng miracle of healing in this house. Can you say amen? Palapakan po natin ang Panginoon. Amen. Glory to God. Pangalawa, panalangin mabisa. Ito yung mga nananalangin na alam ang salita ng Diyos. So hindi lang siya nananalangin dahil siya ay matuwid kay Kristo Jesus, kung siya ay nananalangin dahil alam niya ang salita ng Panginoon. Hindi po kayo nananalangin dahil narinig nyo kay Pastor Edwin. Hindi kayo nananalangin dahil narinig nyo sa inyong life group leaders. Nananalangin kayo kasi alam nyo ang ipinangako ng salita ng Panginoon. Alam nyo kung ano ang kanyang sinabi. Kaya ka lumalapit sa Diyos ay parang sinasabi mo sa Panginoon, Panginoon, ito ang sinabi mo, ito ang pangahawakan ko, at ito ang panalangin ko para sa buhay ko. Bigyan ko po kayo ng magandang example. Si Daniel, sa chapter 9, verse 1, ang sabi niya rito, noon ay unang taon ng paghahari ni Darius sa Babylonia. Siya ay anak ni Xerxes at buhat sa lahing Midianites. Akong si Daniel ay nagbabasa. Sabi nga po natin, nagbabasa. Sino po nagbabasa dito ng salita ng Panginoon? Amen? Ngayon, hindi lamang po nagbabasa, kundi pinapag-aralan at binubulay-bulay. Minemeditate. Hanggang sa makareceive siya ng revelation mula sa Holy Spirit. Siya ay nagbabasa ng aklat upang alamin ang kahulugan ng 70 taong pagkawasak ng Jerusalem ayon sa sinabi ni Yahweh kay Propeta Jeremias. So, si Daniel na prophet ay nagbabasa ng aklat ni Jeremiah. Pinapag-aralan niya na may ipinangako ang Diyos sa bayang Israel na after 70 years, hindi na kami kailanman magiging prisoner dito sa Babylonia. Napag-aralan niya yon. Dahil nalaman niya yon, dahil naintindi niya yon, verse 3, dahil dito, buong taimtim akong nanalangin at nakiusap sa Panginoong Diyos. Ako'y nag-ayuno, ako'y nagsuot ng damit na pangluksa at naupo sa abo at nanalangin ako kay Yahweh na aking Diyos at inihingi ko ang kapatawaran ng mga kasalanan ng aming kababayan. At ganitong sinabi ko, O Panginoon, dakila at kamangha-mangha Diyos na laging tapat sa kasunduan at tunay na nagmamahal sa mga umiibig sa inyo at sa mga sumusunod sa inyong mga utos. At buong chapter yan, basahin nyo na lamang po, napakahabang panalangin ni Daniel nung mabasa niya yung book of Jeremiah na sinabi ng Panginoon, I have a plan for you, plan to prosper you and not to harm you, plan to give you a future and not destruction. Nung mabasa ni Daniel yon, ay grabe.
Sabi niya, Panginoon, hindi pwede to. Meron ka palang pinangako rito. Ano ang nababasa niyo mula sa kasulatan na panghahawakan niyo at idudulog niyo sa Panginoon at sasabihin niyo, Panginoon, sinabi mo ito. Mangyayari ito sa akin. At yun ang aking idudulog sa Panginoon. Palapakan nga po natin ang Panginoon. Hindi lamang kayo nananalangin base sa kuro-kuro. O sige nga. Ewan ko lang kung totoo nga ba ang panalangin? Hindi, nananalangin po kayo mula sa katotohanan na may sinabi ang Panginoon sa inyo. At anong pong nangyari kay Daniel? Verse 20. Habang ako ay nananalangin at ipinapahayag ko ang aking kasalanan, ako'y nagsisisi sa kasalanan ng bayan kong Israel, nakikiusap ako kay Yahweh, aking Diyos, alang-alang sa banal na bundok ng aking Diyos, yun yung po yung Jerusalem. Verse 21, tingnan niyo po ito. Sino po naniniwala dito na may anghel na naghihintay lamang upang ang inyong panalangin ay i-deliver ng Panginoon sa inyo? Can you say amen? Ang sabi niya rito, ang anghel na si Gabriel na nakita ko sa aking unang pangitain ay mabilis na lumipad palapit sa akin. Sino pero itong gusto ng mabilis na pag-deliver ng anghel sa inyo, mga ipinapanalangin? Can you say amen? Mabilis, sabi niya. At ang sabi niya rito, verse 22, sinabi niya, Daniel, naparito ako para bigyan ka ng karunungan at ng pangunawa, sapagkat sa simula pa lamang ng iyong pakikipag-usap sa Diyos, tinutugon na ng Panginoon ang iyong panalangin. Palapakan nga po natin ng Panginoon dyan. Hallelujah. Magsasalita ka pa lamang, nakapak na po ang inyong Shopee Angel Delivery. Hallelujah. Sino po rito yung asan na kaya yung aking delivery? Na tinatrack nyo yun, di ba? Para may track my delivery. Hallelujah. Track my delivery. Tulad naman, may hinihintay kaming delivery sa Shopee. Kanina po, tinignan ko. Your delivery is out. Going to airport. Ay, malayo pa to. Diba? Kapatid, on the way ng delivery ng anghel sa inyo. Diba? Tanong, nanalangin ba kayo? Baka wala naman kayong in-order. Paano kayo makaka-receive kung wala naman kayong in-order sa inyong app? At nagsasabi lang kayo, Panginoon, bahala na po kayo. Anong bahala? Wala namang Ano ba gusto mo? Ano bang gusto mo mangyari? Can you say amen? Ano bang gusto mangyari sa business mo? Ano ba gusto mangyari sa health mo? Ano ba ang gusto mo mangyari? Kasi kapag ka na-i-order mo na yung panalangin mo, meron kang expectation na i-deliver ito. Paano naman nagdi-deliver ang Panginoon kung wala ka namang in-order? Ang sabi ng Panginoon, sa simula pa lang, verse 23, ng iyong pakikipag-usap ay tinugon ka na ng Diyos sapagkat labis kanyang minamahal. Oh my goodness. Hindi dahil sa labis kang nagmamakaawa, hindi dahil labis kang minamahal ng Panginoon sapagkat ikaw ay anak ng Diyos. Alam niyo, minsan lang isang pagkakamali natin, kapag humihingi tayo, lalo na kung malaki at imposible, ang kaisipan natin, kinakailangan magmakaawa tayo sa Panginoon. Mga kapatid, anak ka ng Diyos. Now, hindi ka magiging mayabang, Panginoon, ha? Ang gusto ko, ito, hindi.
confident ka na ikaw ay anak ng Diyos. Nandiyo po ba kaya? Naniniwala po ba kayo na kayo ay anak ng Panginoon? Naniniwala po ba kayo na mahal kayo bilang isang anak ng Diyos? Mahal ka ng Panginoon. Kaya walang duda, i-deliver ng Panginoon ang iyong ipinanalangin sa Kanya. Palapakan po natin ang Panginoon diyan. So yun po yung panalangin. Panalangin na alam kung anong pangako ng Panginoon. Panalangin ng taong ako'y isang anak ng Diyos. Ako'y hindi namamalimos. Ako'y hindi nagmamakaawa. Ako'y nagpapakumbaba. Tama po yun. Magpapakumbaba po tayo sa harapan ng Panginoon. Sapagkat ang pagpapakumbaba ay pagpapakita lamang na wala tayong magagawa, kundi ang Diyos lamang ang kikilos sa atin. Pero, tayo ay tumatayo sa katuwiran at kiniklaim lang natin ang ating rights. Sabi nga sa Bible, you have not because you ask not. Wala kang natatanggap dahil wala ka namang pinagpipray. Walang expectation. So I believe that God is steering your expectation. Can you say amen? So, maalala ko po nung pastor's conference, yung isang speaker natin, si Ankit, sabi niya, problema kasi sa mga mananampalataya, yung kanilang angel, naghihintay. Inaantok nga eh. Parang katulad po ninyo. Yung, naantok. Bakit? Wala silang marinig na command. Ang command naman po, hindi manggagaling sa inyo. Ang command manggagaling sa Panginoon. Pero nakaposisyon na sila para sa inyo. Inassign na nga kayo eh. Angels are assigned as a minister to those who will inherit the kingdom of God. So may naka-assign na angel. Ngayon, ang password lamang para makakilos ang angels ninyo ay katulad ni Daniel na pag-aralan niya sa book of Jeremiah, may plano pala ang Panginoon sa akin. Kaya ang ginawa niya ay dineclare niya kung ano yung plano ng Panginoon mula sa salita ng Diyos at wala naman siyang kinukuman. Wala naman siyang, oh angel, deliver what I need. Hindi, basta pinanalangin niya, nagsisi siya sa kasalanan ng kanyang bayan, nag-declare siya ng salita ng Panginoon at mabilis na nag-deliver si Angel Gabriel. Ganun po kasi kumikilos sa mga angel eh. Naghihintay po sila ng command mula sa Panginoon dahil ikaw ay lumalapit sa Panginoon. Can you say amen? So tonight, I believe it's time for you to make your angels work. Amen. Get a word from the Word of God for your situation. Ano ba yung pinangako ng Panginoon sa inyo? Wala sa inyong mga sitwasyon. And then, start to declare that in your prayer. Amen? Next Sunday, mag-expect tayo ng mga praise reports. Praise the Lord. Ng mga answered prayer kasi mabilis na nag-deliver ang inyong angel. Palapakan nga po natin ang Panginoon dyan. Hallelujah. Panalangin mabisa ay nanggagaling sa isang panalangin ng taong matuwid. Tayo po yon. Nanggagaling sa isang nag-aaral at alam ang salita ng Diyos, katulad ni Daniel. At pangatlo, ang panalangin mabisa ay panalangin pinapangunahan ng Banal na Espiritu. Napaka-importante po yun kasi marami po ang nananalangin sa buong mundo pero hindi po ito leading ng Banal na Espiritu. Marami po ang prayer nila ay taliwas sa kalooban ng Panginoon at hindi yun ang kagustuhan ng Panginoon. Pero may mga tao ng Diyos na pwedeng manalangin ayon sa kalooban ng Panginoon. Can you say amen? Romans chapter 8 verse 14. At magwawakas na po ako rito.
Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga ano? Ano po yun? Kayo po ay anak ng Diyos, kaya pinapatnubayan kayo ng banal na Espiritu. Palapakan po natin ang Panginoon. Amen. Verse 15, sapagkat hindi Espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap upang kayo'y mamuhay sa takot. Hindi yun ang kalooban ng Panginoon sa atin. Hindi tayo dapat namumuhay sa takot. Paano to? Hindi ko mababayaran ng renta ko. Hindi ko mababayaran ng tuition fee. Hindi dapat tayo namumuhay sa takot. Sa halip, ang inyong tinanggap ay ang spirito ng pagkupkup upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. At ito ay ang spirito na tinutulungan tayo upang tumawag sa Kanya, Ama, Ama ko. That means there's a Holy Spirit that helps you and teach you. Whenever you need Him, you can call the Father who will answer your prayer. Ang Espiritu ang nagpapatotoo, kasama ng ating Espiritu, na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana. Sabi nga po natin, tagapagmana ng Diyos. At kasama ang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo kasama niya sa pagtitiis, tayo makakasama niya sa kanyang kalwalhatian. Verse 26, gayon din naman, tinutulungan tayo. Sabi nga po natin, tinutulungan ako. Tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Sapagkat hindi tayo marunong manalangin. Hindi natin alam kung anong ipapanalangin natin. Ano ang dapat nating i-pre-request. Kaya't ang Espiritu ang namamagitan para sa atin. Spirit of intercession. At dumarating sa paraang hindi natin kayang sambitin. May mga panalangin po tayo na unang-una hindi natin alam kung paano po natin ito sabihin. Hindi ko alam kung anong gagawin ko rito sa buhay kong ito. Mga kapatid, hindi ka iniwan ng Diyos para lamang magtiis na hindi mo alam. Meron kang katulong na mananalangin. Yan ang banal na Espiritu. At yung banal na Espiritu na yon, siya ang papatnubay sa iyo, siya ang tutulong sa iyo, at habang ikaw ay nagpapasako sa banal na Espiritu, idinaraing ng banal na Espiritu ang hinaing na hindi mo kayang sambitin sa iyong sarili. Kaya nga pagka nag-prayer tayo in the Spirit, praying in tongues, mga panalangin hindi mo maintindihan. Pero talagang naintindihan mo. Parang mayroong talagang urgency to pray. We pray in the Spirit. Sige lang, panalangin ka ng panalangin. At sa panalangin na yun pala, ang Holy Spirit na ang nagpipray in behalf of you. And because of that, your prayer will be answered. You know why? It's the Holy Spirit who is interceding for you. Ang banal na Espiritu na. So naghihintay ang banal na Espiritu lamang sa iyo. Magkaroon ka ng communion sa Kanya. Every morning, you welcome mo mga Holy Spirit. Holy Spirit, welcome. May mga bagay na hindi ko alam ngayong araw na ito, pero alam mo ang aking kinabukasan. And I will pray in the Spirit. I will pray in tongues. I will pray your will. And as you are praying, sabi nga ni Pastor Ramilet kaninang umaga, you're speaking in tongues, you're praying in tongues, you're speaking mysteries. Now, it is not only mysteries in a sense na hindi mo naintindihan, kundi you're praying mysteries that speaks of your future. Kaya siya mystery kasi hindi pa nangyayari. Pero you can touch your future even though it's a mystery because you are already praying right now. At pagpasok mo sa iyong kinabukasan, nakahanda na ang iyong araw dahil nauna na ang panalangin mo sa Espiritu doon sa iyong kinabukasan. Inihahanda ng banal na Espiritu
ang bukas mo dahil nananalangin ka ngayon sa Espiritu. Napakahalaga po yun. I pray that you will understand this. That you touch your future because you are led by the Spirit of God and you are praying in the Spirit of God. Every morning po, bangon po ako 5 o'clock. Yan po ang aking kwan eh. Minsan mas maaga, 4 o'clock. Minsan pagka talagang nandun yung urgency, 3 o'clock. Bakit ako nagigising, Lord? Okay. So, first work in the morning. Bangon ka ako agad. Siyempre, naghihilikan pa lahat yung mga kasama ko sa bahay, di ba? So, lalabas ako sa kwarto, magbu-brew ng coffee. Yan, yun po yung magka-partner. Ground coffee at saka prayer, di ba? Yung humahalimuyak, yung bango ng kape sa bahay, at humahalimuyak yung pananalangin at pagpupuri sa Panginoon sa bahay, di ba? Magka-partner po palagi yun. So, every morning, coffee, prayer, praying in tongues, just praying. Minsan, hindi mo alam kung ano yung pinagpipray mo, pero I know I'm praying for my day, I'm praying for my future. Speaking the Word, meditating His Word. And I know, and I'm confident that I can face my future because it's already prepared through my prayer and the Word of God. Can you say amen? Mga kapatid, sige po, palapakan po natin ang Panginoon. I pray you will get this. These are basic, these are foundational, but these are important. It will save your life. It will save your life. If you know that you need to pray, dapat magkaroon kayo ng time for prayer. Can you say amen? Meron po ba kayo natanggap ngayong hapon? Hallelujah! Tayo po yung manalangin. Can you put your hand into your heart? Panginoon, dalangin ko po ang bawat isa na nandito ngayon na nakapakinig ng mensaheng ito. Banal na Espiritu, maging maliwanag ito. Maging isang kapahayagan ito. Naway hindi lamang isang mensahe o sermon na narinig po namin ngayong araw ng linggo at kinabukas ay hindi na po namin maalala, kundi ito isang kapahayagan na amin pong pagbubulay-bulayan sa mga susunod na araw. Sapagkat ito ang magpapabago sa bawat sitwasyon ng aming buhay. I pray that prayer will be the central part of their everyday life. Everyday life. It will be their survival kit in everyday life. Kung mayroong mang nakakalimot manalangin, Panginoon, dalangin ko na ibalik nyo ang passion ng pananalangin sa kanila. Kung mayroon man ang nawawalan ng panahon sa pananalangin, salamat, Panginoon, dahil gagawan nila ng panahon sa pananalangin. At habang lahat ay nakapikit, nakayuko ang mga ulo, kung mayroon man dito, hindi mo pa ipinapanalangin na tanggapin si Jesus sa iyong puso upang ikaw ay maging matuwid at mapatawad sa iyong mga kasalanan at magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Hindi mo maalala na ipinanalangin ng Panginoon, tinatanggap kita. Ngayon ang araw ng iyong kaligtasan, kapatid. This is the day that the Lord has made para magkaroon ka ng kaligtasan at ma-assure ka na kahit mamatay ka bukas o anumang araw, alam mo na ikaw ay mayroong buhay na walang hanggan. At kung ikaw yon, habang lahat ay nakayuko, nakapikit, at nais mong isuko ang iyong buhay sa Panginoon, pakitaas ang iyong kanang kamay at ipapanalangin kita. Amen. Amen. Praise God. Amen. Amen. Nakikita ko po yung mga kamay na yan. Praise the Lord. Sa balcony. Amen. See those hands. Praise the Lord. Glory to God. Sa lahat po na nagtaas ng kamay, nais ko pong sumunod kayo sa panalangin. At congregation, as an encouragement for them, samahan natin sila sa panalangin ito. At sabihin natin sa Kanya, sa Panginoong Jesus,
Panginoong Jesus, binubuksan ko ang aking puso. Inaanyayahan kita maging Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. At mula ngayong araw na ito, ako'y susunod sa inyo. Tinatanggap ko ang inyong kapatawaran. Ako'y isang matuwid na dahil kay Kristo Jesus. Ako'y susunod sa inyo. Ako'y maglilingkod sa inyo. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palapakan nga po natin ang Panginoon. Meron pong maifa-flash dito sa screen na number. Meron po ba? Yeah. Or cellphone number. Lahat po na nagtaas ng kamay at nanalangin, nais po namin kayong bigyan ng Bible. At nais po namin kayong makilala. So please, pakitext lang po yung number na yan at kami ay makikipag-ugnayan sa inyo. Amen po?